Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang malutong na halakhak ni Lilith. Hindi na ikaila sa paningin nito ang pag-aatubili ni Victor. Nanlilisik ang mga mata. Tinitigan nito ang binatang vampira. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito, Victor. Tignan natin kung ano ang kaya mong gawin. Kung hanggang saan ang makakaya mo laban sa isang phoenix. Nakangisi nitong sabi. Si Victor, masusing pinag-aaralan ang sitwasyon. Nakikiramdam. Hindi siya natatakot mamatay, ngunit bago mangyari ang bagay na yon, sisiguruhin niyang ligtas muna si Teresa. Hindi siya mamamatay hanggang hindi niya nahahanap ang lunas sa sakit nito. Hindi siya mahahadlangan ni Lilith, ni Antonio o ng sino paman. Inilabas niya ang espadang gawa sa buto ng mga alfang nakalaban. Tinalo at napatay ilang daang taon na ang nakalipas. Itinuon niya ang konsentrasyon sa kalaban habang ipinapangako sa sarili na hindi siya maaaring mapatay. Hindi pa. Nakita niya ang pagkilos ni Antonio, ang binabalak na pag-atake. Isang hakbang paatras ang ginawa niya at nang tumalon si Antonio, tumalon din siya. Nagtagpo sa ere ang vampira at ang phoenix. Umaatake ang isa habang sumasalag at umiilag ang ikalawa. Lakas, laban sa lakas. Nagliliwanag ang paligid sa tilamsik ng apoy na nahahati sa maliliit na piraso. Waribay, umuulan ng apoy. Habang nagpipingkian ng lakas ang dalawang mandirigmang nakalutang sa himpapawid, ay aliw naman si Lilith. Hindi nabubura ang tusong ngiti sa bibig. Ang nagliliwanag na mga matang nagpapahiwatig ng walang kahulilip na pananabik. Waribay, isang napakagandang palabas at makapigil hiningang labanan ang pinanonood. Sabik na inaabangan ang susunod na mangyayari. Sa kastilyo. Teresa, gumising ka. Pakiusap ni David habang marahang niyuyugyog ang katawan ng dalaga. Hindi na niya alam ang gagawin. Mahabang sandali na ang nakalipas, ay hindi pa rin natitinag ang dalaga. Dugo pa rin ang iniluluha. Pumapatak na rin ang kanyang luha. Tinatalo na ng nararamdaman niyang pag-aalala ang pinanindigang desisyon. Namura niya ang sarili at saka marahas na inhilamos ang palad sa sariling mukha. Si Teresa. David? Natigilan si Teresa. Lumarawan sa mga mata ang matinding takot habang nakatingin kay David at sa sariling katawan na nakahiga at walang malay. Teresa. Tuluyan na siyang kinilabutan nang marinig ang sariling tinig na tumawag sa kanya. Nagsusumamo ang himig. Waring nagpapasaklolo. Teresa. Ipinaling niya ang paningin. Iginala sa buong paligid. Teresa. Ipinaling niya ang paningin. Nakalarawan sa anyo ang pagkalito, ang pagtataka at matinding kuryosidad. Nalilito niyang iniwan si David at ang sariling katawan. Dahan-dahan ang ginawang paghakbang habang tinatalunton ang madilim na pasilyo sa pag-asang matunton ang boses na patuloy sa pagtawag. Teresa.
Natigilan siya ng tila may sumalpok na malaking troso sa kanyang dibdib at makalanghap ng usok. Nanunuot iyon sa kanyang ilong, tila sumisigid at tumutuloy sa kanyang dibdib, sa kanyang baga. Gayunpaman ay ipinagpatuloy niya ang dahan-dahang paghakbang, waring iniiwasang may makarinig sa kanyang mga yabag. Pinipi niya ang sariling ilong, isininga ang pumasok na usok. Sinundan niya ang naaamoy, usok na patindi ng patindi, usok na nagmumula sa dulo ng madilim na pasilyo kung saan naroroon ang isang silid. Lalong kumabog ang kanyang dibdib, magkakahalo ang nararamdaman niyang emosyon. Kinakabahan, ngunit lalong nag-uumigting ang hangaring tuklasin ang naroon sa loob. Hinamig niya ang sarili at saka tila kinukumbinsing iyon ay pasukin. Nag-urong-sulong ang kamay niya sa paghawak sa seradura ng pintong nakapinid. Naroong ilapit at saka iuurong na tila napaso. Pinigilan niya ang panginginig ng kamay. Hinawakan ng kabila na animo sa pamamagitan nun ay mapapatatag na. Hanggang sa maipon niya ang tapang. Sumayad ang palad niya sa seradura at dahan-dahang pinihit. Dahan-dahan rin ang ginawang pagtulak. Dilim pa rin ang sumalubong sa kanya. Palibhasay nasanay na ang mga mata. Nakita niya ang makapal na usok na nagsisirkulo sa loob. Napanganga siya ng mapansing tila nagmumula iyon sa kandilang nakapatong sa mesa. Nagpatuloy siya sa paghakbang, nilapitan ang kandila, habang inililinga ang paningin sa paligid. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay upang iyon ay kunin, upang magamit ang munting liwanag sa ginagawang pananaliksik. Nagulat siya nang may maunang humawak sa kandila. Halos manigas ang buo niyang katawan nang mapansing kalansay na ang kamay. Otomatikong sumunod ang tingin niya nang unti-unti nitong itinaas ang kandila patungo sa sariling mukha. Nanlaki ang mga mata niya nang kumalat ang liwanag. Natutop ang sariling bibig. Nanlambot ang mga tuhod, kaya nang humakbang paorong ay natumba. Sindak na sindak siya sa nakikita. Naliligo sa sariling dugo, lapnos ang balat, uka-uka ang laman at halos naaagnas na ang ibang bahagi ng katawan ng may-ari ng kalansay na kamay. Ngunit hindi doon natapos ang sindak na bumalot sa kanyang sistema nang makilala kung sino ito. Mariin niyang ipinikit ang mga mata at saka idinilat, muling ipinikit at muling idinilat. Paulit-ulit siyang umiling. Ayaw paniwalaang ang sarili niya ang nakikita. Siya rin ang halos kalansay at naaagnas na babae sa loob ng silid na pinasok. Ako ang pagpatao mo na pinahihirapan dito sa impyerno, Teresa. Winika nito. Nababalot ng hirap ang tinig, puno ng pagsamo. Nang umakma itong lalapit ay paupo siyang napaurong habang patuloy sa pagtanggi. Hindi siya naniniwala. Ayaw niyang maniwala. Bayukos ang Teresang dahan-dahang humahakbang palapit. Halos kaladkari ng sarili. Napapangiwi at pumapatak ang luha na nagpapahiwatig ng matinding hirap at tinitiis na sakit. Ang hindi pantay na mga balikat at buong katawan
ay napapaluputan ng malalaking kadena. May kalawit sa loob ng bibig na nakatago sa pisnging nakalaylay na, at ang mga bitak sa nalalabing tuyot na balat ay naglalabas ng dugo na bahagyang umuusok. Kailangan mong wakasan ang buhay ko, Teresa, upang mabuo ang iyong pagkatao at muling magising. Nalito siya, lalong naguluhan sa ibig nitong sabihin sa pinapagawa sa kanya. Patuloy pa rin ang pagbalong ng luha sa mga mata nito. Mga matang nagmamakaawa, humihingi ng tulong. Impit ang pagdaing na nanunulat sa bibig nito habang binabaklas ang malaking kalawit na nakabaon sa pisngi. Napapangiwi siya habang pinanonood ito sa ginagawa. Ayaw niya itong tignan, ngunit tila may di nakikitang sinulid na nag-uugnay sa kanilang mga mata. Ni ang pagkurapay ipinagkait sa kanya. Waribay, walang dapat mapalampas ang tingin niya. Nanginginig ang katawan nito. Patunay ang tunog na nililikha ng kadena. Umeeko, nakapangingilabot. Nang mahugot ang kalawit, ay dahan-dahan iyong iniabot sa kanya. Ayaw niya, ngunit otomatikong umangat ang mga kamay niya upang iyon ay tanggapin. Muling nandilat ang mga mata niya nang sa pagsayad noon sa palad niya, natuklasan niyang napakainit pala. Ngunit hindi niya nagawang bawiin ang mga kamay na napaso dahil sa isang igla, ang kalawit at kadena ay biglang naging kaarit ni kamatayan. Gawin mo na, Teresa. Kailangan mo kaming patayin ng isa mo pang katauhan. Higit mo siyang dapat katakutan kaysa sa akin. Natigilan siya. Bukod sa hindi niya lubusang naiintindihan ang mga sinasabi nito, ay nakatayo na pala siya habang ito ay nakaluhod at waring hinihintay ang paghalik ng kalawit. Gawin mo na, Teresa. Ngayon na! Naigtad siya at waring biglang nagising mula sa pagtulog. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagtango at saka itinaas ang karit. Lumikha pa ng kisap ng liwanag ang matulis na dulo bago gumuhit sa ere. Kasunod ang paglagos sa leeg ng katauhang nasa harapan. Unti-unti itong naging asul na liwanag at saka pumasok sa kanyang katawan. Malakas niyang tili ang umalingaw-ngaw. Napaluhod siya sa sahig habang hinahagod ang humahapding balat. Bumagsak siya at nagpagulong-gulong sa sakit. Pakiramdam niya'y nagliliyab ang kanyang laman. Patuloy pa rin sa pagpili, sa pag-iyak at marahas na paghaplos sa tila natutupok na katawan.